Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala at humingi ng tawad sa Diyos upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang na ito ng misa. At buong kababaang loob po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ang loob mo, upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungon dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dula ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. Kung huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan
ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na haling na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay, iyong minamasdan, iyong dinirinig, ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa iyo, ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako. Ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya niya sinasabing, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako'y iyaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iiwanan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami siya nakarinig nito ang hindi makapaniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga susubaybay po sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilya pong sakop ng ating parokya at sa ibang dakong na bansa, magandang umaga din po sa inyong lahat. At sa mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary sa kasal, happy anniversary po. Sa mga nagdiriwang din ng kanilang kaarawan, happy birthday po. Tayo ngayon ay Martes na, nalalapit na ang mga mahal na araw. Sa susunod na linggo, papasok na tayo sa tinatawag nating Semana Santa. Kahit malapit na ang mga taimtim na pagdiriwang tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Misteryo Pascual ni Kristo. Ang ating pong mabuting balita ay isang patuloy na hidwaan sa pamamagitan ng mga Pariseo at Iskriba at ni Hesukristo. Maraming beses ipinahayag ni Jesus na siya'y naparito upang tuparin ang dakilang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Subalit, hindi pa rin
kumbinsido ang mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat tingin nila ay nababaliw lamang si Jesus. Maraming pagkakataong hindi sinusunod ni Jesus ang kanilang mga ritual at tradisyon. Kaya malayo pa rin ang pagkakilala nila sa Kanya. Mga kapatid, napakaraming mga pinag-ugatan kung bakit nga ba ang mga Pariseo at Iskriba ay galit na galit kay Jesus. Kung babaybayin natin, ano ba ang mga pinag-ugatan ng mga hidwaang ito? Di ba ang paggawa ni Jesus ng kabutihan? Ang pagpapagaling ni Jesus sa araw ng pamamahinga, di ba'y gawang kabutihan din ang pinag-ugatan? Ang pagsabi ni Jesus noong linggo, ang pagpapalaya ni Jesus sa isang nakikiapid, di ba'y gawang kabutihan din ang ginawa ni Jesus? Ang pagpapahintulot ni Jesus ng pagkain ng kanyang mga alagad na hindi naguhugas ng kamay. Sapagkat sinabi ni Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpapakasala, kundi ang lumalabas sa Kanya. Ito yung mga pinag-ugatan kung bakit galit na galit ang mga Pariseo at Iskriba kay Jesus. Pero lalo't higit dahil kilala nila si Jesus. Di ba't pinag-ugatan din at sinabi din na hindi ba't ito'y anak ng isang karpentero lamang? Isa sa mga pinagkaugatan nito ay ang inggit nila kay Jesus sapagkat ito'y anak lamang ng isang karpentero. Bakit kami, mga nag-aaral, kami mga dalubhasa, ay napapaliwanagan niya nang hindi namin kayang magawa? Sapagkat ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi nanggaling sa ganang Kanya lamang. Ang kapangyarihan ni Jesus ay galing sa Diyos Ama. Di ba't ganon din po tayo madalas? Kapag alam natin na tayo ay may pinag-aralan, kapag alam natin na tayo ay may katungkulan, kapag alam natin na tayo ay nasa posisyon, kapag kita natin na ang katalo natin ay isa lamang anak ng mahirap, di kay ganon din ang tingin natin, hindi tayo nagpapatalo. Lalo't higit kung minsan nakakasakit, nakakalungkot man isipin, kapag ang kausap natin ay galing Visayas o Mindanao, lagi nating sasabihin, Bisaya ka taga Mindanao ka Ganho lagi ang tingin natin, na para bang ang tingin natin, ang taas-taas natin, sila'y napakababa. Kaya ito ang pinamumuka na Jesus sa mga Iskriba at Pariseo. Hindi porket ako'y galing sa isang karpentero lamang ni si San Jose, ako'y kaya ninyong alipustain. Ako'y kaya ninyong ipapakababa. Dahil ang kapangyarihan na ipinagkaloob kay Jesus ay hindi galing sa kanyang sarili lamang. Ito'y galing sa Amang nasa langit. Kaya nga naman, mga kapatid, ang mga Pariseo at Iskriba ay inggit na inggit sa Kanya, ay naghinanakit sa Kanya, sapagkat silang nakapag-aral at dalubhasa ay talong-talo ni Jesus sa pagpapaliwanag ng kasulatan. Ganoon din ho ang pinapaunawa sa atin, sa ating mga sarili, na sana tayo rin, ganoon din ang pananaw natin sa bawat isa. Tingnan natin na sila ay kapantay natin. Sapagkat ang yaman sa mundo ay mananatili dito sa mundo. Hindi natin madadala sa langit. Anumang katayuan, anumang estado natin sa buhay, anumang katungkulan natin sa buhay, pagdating sa langit, susukatin ng Diyos, ano ba ang nagawa mong kabutihan dito sa lupa? Hindi susukatin ng Diyos gaano ka kayaman, ano ang posisyon mo sa lupa, ano ang katungkulan mo sa pamahalaan. Ikaw ba ay mataas ang iyong katungkulan? Ikaw ba ay milyonaryo? Ikaw ba ay
napakarangyan ng iyong buhay? Ang tatanungin sa atin, mga kapatid, ano ba ang ginawa mong mabuti? Nagpakabuti ka ba? Pinahalagahan mo ba ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Pinahalagahan mo ba ang pagkaloob sa iyo ng Diyos ng biyaya? Sapagkat sa pagpapahalaga natin sa buhay at sa binigay ng Diyos na biyaya, doon susukatin sa atin kung paano natin ito ginamit sa mabuti. Mga kapatid, ito'y paunawa din sa atin na sana katulad ni Jesus, kahit na siya'y makapangyarihan, kahit na siya'y kinalugdan ng Diyos ng mga biyaya, hindi niya ito pinagmayabang. Ginamit ni Jesus sa mabuti ang ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos Ama. At ito ang hindi matanggap ng mga Pariseo at Iskriba. Sapagkat hindi nila matanggap na mas makapangyarihan ang anak ng isang karpenterong si San Jose kaysa sa kanila na nakapag-aral. Mga kapatid, habang tayo papalapit sa mga mahal na araw, ipinapakita sa atin na si Jesus, tinanggap pa rin niya kahit ganon ang tingin sa kanya. Si Jesus, tinanggap pa rin niya kahit siya'y maparusahan sa krus. Di ba nga't ito nga ang nilalarawan sa ating unang pagbasa na kung paanong itinataas ni Moises ang ahas na tanso sa isang tikin at nawala ang mga kagat ng mga ahas sa mga Israelita, ganon din si Kristo na itatampok upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at upang tayo ay maligtas sa kasalanan. Si Jesus, dahil sa kanyang pagpapakababa, binata ang krus para tayo ay maligtas. Kaya habang inihahanda natin ang ating sarili ngayong panahon ng Kwaresma, patungo sa mga mahal na araw, atin pong bigyang pansin ang pagmamahal ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Naway hayaan din nating manaig ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay upang tayo rin ay sumunod sa dakilang kalooban ng Panginoon at upang tayo ay maglingkod, magpakababa, tingnan din ang ating sariling kapantay tayong lahat. Huwag tayong mag-alipusta. Huwag nating tingnan kung ano man ang lahi, ang kulay ng isang tao. Bagkus tingnan natin, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Ito ho ang paunawa sa atin, sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Na huwag sana nating tingnan kung saan man ang galing ang isang tao. Bagkus tingnan natin siya na anak din ng Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos, naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Sa mga namayapang tapat sa Panginoon,
naway tumanglaw ang liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama naming nasa langit, na pinagmumula ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago ng pananampalataya upang maging makabuluhan para sa sangkatauhan ang kanyang pagpapakasakit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyong pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyong pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at pakinggan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakubuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na magpakasakit, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan,
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinasinisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Vicente, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na paikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal, maawain at mapagpatawad na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humagang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.